Sa video namang ito ay pag-aaralan po natin ay ang paggawa ng head ng isang bata or baby's head. Kung tayo nag-assume ng haba ng ulo niya or yung length ng head, hatiin po natin siya sa gitna. Yung bilog na yan, yun yung cranium or ang skull, bungo. Ang paghati po ng gitna ay once na kinonek mo yung mga kanto niya, nakabuo ka ng X, yun ang center ng rectangle. Nakita niyo yung halos simple shape ng buong ulo ay rectangle. Then nakuha ko yung gitna sa pamamagitan ng pag-connect ng mga nasa kanto niya. Ngayon yung once na meron na po tayong gitna, yung kalahati po sa ilalim ay i-divide po natin sa 4 na parte. Ang unang parte, doon po nakasakay ang mata. Ganyan po. Sa ganitong paraan, unti-unti po nating nakakabisado or kahit na walang kopyahan na at least medyo may idea ka, kaya maiwasan mo yung mga pagkakamali. At least meron tayo kasing idea. Itong method na to ay hango rin kay Andrew Loomis, isang magaling na artist po. Hindi ko lang kasi alam kung gusto ko man sanang i-ano ang mga picture, kaya lang di natin alam, baka copyright tayo. Pero at least alam natin yung sistema. Sundan lang natin ang kung paano niya gawin ang kanyang artworks. Yung method na to, applicable to sa mga baby na 12 months, 1 taon, hanggang 18 months. Kasi po ang ulo ng bata malaki kung mamasdan po natin. Ang development po niya ay hindi ho mabilis. Hanggang sa fully develop siya, hanggang sa mag-mature, halos yun ang laki ng ulo ng tao. Ang magbabago lang sa kanya yung mga ibang parte ng mukha. Pero ang cranium, halos yun na po ang laki ng ulo ng bata. Kung mag-matured man siya, konti lang po ang ilalaki. Kaya nga kung titingnan natin ang bata, cute. Diyan po nakasakay ang mata sa unang part ng hinati nyo sa 4 na parte. Ang kilay po ng bata manipis lang po kasi nga hindi pa masyadong natubo ang mga buhok niya nasa buhok. Yung ilong, tingnan natin mga relasyon ng mga figure or ng mga parte ng kanyang mukha. Mapapansin po natin ganun pa rin yung sistema. Yung tenga kasakay din po sa eyebrow hanggang sa nose. Ang mukha po ng bata ay medyo chubby. Kaya yun ang nagme-maintain ng kanyang cuteness, ang pagiging chubby. Kalimitan nga sa ibang bata, kung hindi naka-emphasize masyado ang leeg, kasi nga halos wala nga leeg ang mga bata. Yung ilong niya halos yung laki, yung distance ng pagitan ng dalawang mata, halos yun ang lapad din ang kanyang ilong.
Yung sa may buhok na yan, yung crane mo yung bilog, na inan natin ng bungo, siguro magkano ka lang ng 1/4 nun, katulad sa ano, na para iano mo ang hairline, kasi doon nakasakay yung mga, yung anit niya. Kita nyo po, napapansin po natin na ang mga bata hindi mo kagad ma-determine kung babae siya o lalaki, maliban lang kung mahaba ang buhok, kalimitan babae. Pero pag once ng batang babae ay mahabang buhok, or ang batang lalaki ay mahabang buhok, ay napagpakakamalan po din po nating babae. Kasi po ang figure ng isang bata ay halos pare-parehas. Kahit na po sa adult, yung bungo, mapababae man yan o mapalalaki, hindi mo kagad ma-determine kung babae o lalaki ang isang bungo. At kung may time, mapag-aaralan po rin natin yung parte ng skeleton ng tao. Sa pag-aaral po ng pag-drawing ng ganito, wag po natin masyadong madaliin. Kasi po ang bilis po ay susunod na po yan once na nakatanim mo na po na sa ating kaisip yung speed. Hanggat maaari, ang bilis kasi, once na alam mo yung ginagawa mo, mabilis mo siyang magagawa, mabilis mo siyang matatapos. Sa una, mangangapa ka, once na natapos mo yan, makikita mo, may checking ka naman yan kung saan ka medyo sumobra, nagkamali. Basta lagi po natin tatandaan na meron tayong center line para at least alam natin kung yung mga distances, guide na po natin yan, ugaliin po natin yan. Yan yung basic construction, applicable po yan sa lahat, pa-baby mo man yan or papa-adult. Yung lips niya nakasakay yan sa ilalim, pinaka-ilalim ng divide natin sa 4, diba po? Yung ilong nakasakay sa pangalawa, tapos yung ano naman nakasakay sa pangatlo, at ang baba naman niya ay nandun yung pang-4. Tulad din sa babae, pagbata, maintain din natin yung cuteness. Iwas din po sa mga makontour. Smooth din po ang mukha ng bata. Sana po ay makatulong po ang tutorial na ito. Basta practice lang po tayo palagi. Maraming salamat po.